Isa pong ating suki rin pong kinakausap, political analyst. Makakasama natin ngayong umagang ito, Chairperson po ng Department of Political Science ng UST, University of Santo Tomas, si Professor Dennis Coronacion. Doc Dennis Coronacion, good morning po sa inyo, sir. So, already tinidad po ito sa radyo na TV pa. Professor? Yes, sir. Magandang. Sir Orly, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa inyo. Kumusta ka na, Professor Dennis? At kumusta naman ang iyong pagmamanman sa mga balitang maaring narinig mo mula nung Biyernes, Sabado at Linggo, itong katatapos lamang na weekend sa usapin po ng flood control project, pati na ho yung mga video pinalabas po ni Zaldico. Professor? Well, ito po, patuloy tayo nagbo-monitor simula nung Biyernes. Kasi ito naman, balik na naman tayo sa mga panahon na may tinatawag ng mga bombshell revelations. Speaking of mga bombshell revelations, may mga nagsasabi kasi na mananatili lang yung bombshell, mananatili lang yung usap-usapan, pero yung pagtukoy kung yan ay totoo ay hindi mangyayari hanggat hindi babalik dito at bibirma, panunumpaan yung sinasabi ni Zaldico. Anong reaksyon niyo doon, Professor? Tama po yun, nasang-ayon ako doon kasi kung gano'n, ano ang halaga ng iyong revelasyon na iniyog na yung Pangulo at saka ang kanyang pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez, kung hindi ka gagawa ng sinumpaang salaysay upang magamit ito bilang isang ebidensya laban sa mga nabanggit niyang mga personalidad sa isang kaso. So mananatili lamang po siyang kumbaga man bombshell, ganun, pahayag pero walang value pagdating sa trial. Sana nga gumawa siya ng sinumpang salaysay o kaya bumalik siya dito kasi no choice para magkaroon ng material value yung kanyang sinabi. Kinakailangan manumpa siya sa korte upang patunayan yung kanyang mga sinabi. Pwede naman kasing imbestigahan, doon ombudsman o maging Senate Blue Ribbon Committee, pwede talagang imbestigahan ito, pero hanggat wala siya rito para paliwanag yung kanyang naging pagbubunyag, para lang sila nag-i-interview na kinuha ang panig nito at ito sinabi. Parang yun lang mangyayari, no, Professor? Tama ho. Kung hanggat di siya magbibigay ng sinumpaang pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee Investigation, ICI, kung anumang opisina natin pamalan, wala akong silbi yan. Pwede niyang sabihin kahit anong gusto niyang sabihin, siraan kung sino man gusto niyang siraan, pero wala pa rin halaga yan. Magtatagumpay siya sa paninira, maaaring mangyari ho yun, pero hanggang doon na lang yun. Walang makukulong dahil sa kanyang pahayag. Sa puntong ito, kung ang pag-uusapan ay seguridad niya, sakaling bumalik ng bansa, sino ba sa tingin ninyong makikinabang kung sakasakaling pagbalik niya rito ay totoo nga yung kanyang sinasabi? Hindi naman, sa tingin niyo, makipaburo kaya, magiging advantage kaya yun para sa pamahalaan, Professor Dennis? Well, yung tingin ko doon hindi. Kasi kapag pag nakita ng mga tao na siya ay seryoso sa kanyang pahayag at handa niya patunayan ito, maging committed siya dito, no. Pag uwi niya dito, ang magiging parang status niya isang hero, kahit paano baka maging gano'n ang tingin sa kanya ng mga tao. Ngayon, pag siya ay inassassinate o kaya kinidnap, ay hindi maganda may dudulot nun sa mga nakaupo sa gobyerno, no, sa administrasyon. Pwede natin ito ihirin tulad dun, halimbawa lang dun sa nangyari. Kasi we're thinking of yung mga opposition sa gobyerno na nakikidnap o kaya na-assassinate. Halimbawa nung nangyari kay former Senator Ninoy Aquino, na talaga namang tahasan nakipaglaban sa administrasyon ng nadaling dictator Marcos Sr. Nung umuwi, na-assassinate, naging hero tuloy. Diba? We don't want to grant that status to Zaldico, no? Kasi equally as guilty rin naman siya, no? Hindi ako naniniwala sa sinasabi. Yung nga po kasi yun ang aking huling tanong lahat ay nakinabang pero siya wala. Yun ang bate sa kanyang huling video kahapon. Mahirap po paniwalaan yun Anyway, Professor, ako nagpapasalamat po sa inyo. Siguro next time haba-habaan natin ito at alam ko marami kang gustong i-share sa iyong mga observation dito sa mga video lumabas mula pa ng Biyernes. Thank you sa inyo, Professor Dennis. Sa ulitin po.
Salamat po. Ang chairperson po ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas, si Professor Dennis Coronacion, ang inyo pong napakinggan, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.